Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay hindi manatiling nakalibing. Hindi manatiling nakalibing. Para sa akin po, may hambing ko ang kasalanan sa isang binhi o seed na kapag subukan mong takpan ng lupa, lumao, may kita mo may tutubo. Kini mo talaga maaaring maitago ang kasalanan. At po makikita ito kay Cain, ginawa niya kay Abel, ayon sa Genesis 4:8. Nagsabi siya sa kapatid niyang si Abel na sabi muna sa bukid. At pagdating doon, pinatay po ni Cain si Abel. Ngayon ba't po nilinlang ni Cain si Abel na pumunta sa bukid? Marahil sa pag-akala niyang walang taong makakita. May siya po yung nagkamali. Oo, wala lang nakakita, pero may ibang nakakita. Dahil sabi sa verse 10, sumisigaw sa Diyos mula sa lupa ang dugo ni Abel at humingi ng katarungan. Ganito po nangyari po kay Gehazi na lingkod ni Elisha. Akala niya ay may lihim niya sa propeta ang kanyang kasakiman, ang pagkuha ng mga pilak at bihis ng damit mula kay Naaman. Bilang parusa sa paglabag ni Gehazi sa kalooban ni Elisha, ayon sa ikalawang mga hari 5:27, ang sakit po sa balat ni Naaman ay napunta kay Gehazi at sa mga sudpan niyang salinlahi. Kaya siya po ay pinarusahan dahil sa kasalanan na niya na ilihim. Muna nga po sabi dito mga minamahal sa mga bilang 32:23, ngunit kung hindi ninyo gagawin ganito, ay narito, kayo nagkasala laban sa Panginoon. At tarasasin ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. O sa ibang salin, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Kaya po maminama, kahit gaano pa katagal nang nagawa natin ang isang kasalanan, maaaring ito po ay bumalik pa rin sa atin. Hindi natin maaaring takpan, tabunan, tayo pa rin po ay mananagot, kaya natin magbayad sa ating ginawang kasalanan. Kaya mabuti pa, ating pong iwasan na magkasala o magka-atraso sa ibang tao. O kung meron tayong ginawang kasalanan o atraso, atin na pong ayusin agad. Huwag tayong mag-akalang nililihim natin at mayatago ang kasalanan habang panahon. Lalo na po sa ating Diyos. Maraming salamat.